there are so many instances that Hanalet is overstepping. Ito kasi yung problem, no? This is what people forget. Okay? Ang official stand ko talaga dito, and ever since, kaya ako kinall out si Maharlika. Maharlika should not talk about private life of PRRD. Kasi masuscrutinize yan si Hanilet eh. Masuscrutinize yan si Kitty eh. O ngayon, nilabas-labas ni pagkatapos they are taking advantage of Hanilet being vulnerable, ganyan-ganyan. O sino ngayon nasuscrutinize? Created unnecessary raffle sa Duterte support base. Nilang tumigil doon sa impeachment, nakakaloka. Tapos, they are all trying to Pero ano na yan ang tawag dito yung dineprive lang talaga nila tayo ng celebration. Kasi nga, they do not want to dismiss it because it's going to be a cause of celebration for all the Duterte supporters. Kasi kahit naman yung mga hardliner natin ng mga senators, hindi rin sila masyadong masaya dun sa archive eh. Kasi kumbaga parang dahil go na go nga sila for dismissal, they do not want to accept anything less than that. Ganon. Kasi I know, no? Kasi tinanong talaga namin sila, Senator Bato, about this. Sabi ko, hindi, gusto namin dismissal, ganyan-ganyan. And that is fine. And that is actually good news for us na talagang yung mga senators natin sa Senate ay laban na laban. Kasi yun naman talaga iniintay natin from them na yung mga senators natin magiging sobrang laban na laban sila for this impeachment, process before the Senate. So, it's good news na parang medyo disappointed sila. Yun nga lang kasi pag titingnan mo sa pangkalahatan, of course, tayo, pagkakunwari na dismiss yan, it's going to be an event of joyful glee, di ba? It's going to be an event of celebration kapag ka-dismiss yan. Ayan. Okay. So, tawag dito, I felt na yung ginawa nila, they try to balance it. Ayaw nilang masyadong mag-celebrate yung ayaw nilang masyadong mag-celebrate yung mga Duterte supporters. So, sige, archive na lang, ganyan-ganyan. Para at least medyo hindi sila yung mga anti-Duterte hindi masyadong magmukhang kawawa. Ayun. Sabi ni Miss Fangirl, nakatulog din ako kagabi. Nagising ako banda kay Joel D. Dilis. Tapos nakatulog ako ulit after humupa. Ay, magkwento lang pala ako ng very, very quick dyan. Yung Joel, nung umakyat siya, pagkatas, yun na nga, so, expected ko na nga, i-content niya yon. I-content niya later on. So, ina-expect ko na. Actually, ang hindi ko ina-expect, that same guy called me. I think noong Tuesday or nung Wednesday. Tumawag yan. Tapos nagpapanggap siya na meron daw siyang dirt tungkol kay Martin Romualdez, meron daw siyang mga dirt tungkol kay Edwin Hamora, ganyan-ganyan. Kasama raw niya si Edwin Hamora sa CSI, ganon. Tapos yun. Tapos parang paligoy-ligoy siya, sobrang niyang paligoy-ligoy. So hindi ko siya in-entertain masyado. Tapos tumawag pa nga siya dyan kasi parang gusto daw niyang ma-ensure na ako yung kausap niya, ganon. Ayun, so nung nakita ko yung video niya, sabi ko, okay, so siya pala yun. Parang may sapak nga. Hindi naman ako magugulat kasi sino ba naman yung mga taong ina-attract ni Edwin Hamora at saka ni Maharlika. Yung mga ina-attract nilang tao, mga kaparehas lang rin nila, 'di ba? Akala ko live pa si Miss Joey, nagsimula na ulit. Putol na pala. Sabi ni Steve. Oo nga. Hindi, feeling ko fault ko yon kasi nag-shutdown yung laptop ko. Parang nag-restart siya. So ngayon, lumipat ako sa cellphone. So paglipat ko sa cellphone, nung nag-restart na yung laptop ko, nung bumalik na ako sa laptop ko, I think na-end live ko yung live dun sa cellphone. Ganon. Nung kino-close ko siya, inadvertently, na-end live ko siya dun. Kaya yun. Nakakaloka yung Joel, nagalit tuloy si Ka-Moisture Sas.
Nabuhay ang katawang lupa ko kay Joe. Actually, antok na ako kagabi, sa totoo lang. Antok na antok ako kagabi. Kaso nga lang, sobrang dami na nagme-message sa akin na nangangailangan na sila ng live. So, nag-live pa rin ako. Pagdating kay Joel, nagising din ako, buisit. Pero hindi na kinaya ng katawan lupa ko. Natulog na ako. Ayan. Ma'am Joey, sintu-sintu yan si Leon Javier. Apparently, parang kasama raw pala siya dun sa, parang scammer group before na nanghihingi ng pera. Yung mga Leon, yung Francisco, yung kay Marcos, Francisco Marcos Eme. Ganun. Hindi ko na subaybayan yung issue na yan eh. Ayun, hindi ko napanood yung part na yan. Please enlighten me, sabi ni Fur Mama. And then may pumasok kasi, tapos ng hijack ng live. Kaya iniisip ko na nga, sabi ko, yung mga ganito, yung mga nag-i-insist na, ay, magsasalita na ako, yung mga ganyan. Talagang wala talaga akong tiwala sa mga ganong klaseng tao na hindi marunong magbigay ng time dun sa mga nauna. Eh, nandun pa si Blackheart. Ang tagal na ng Blackheart at saka ni DDS verse dun sa backstage. Nandun na sa taas. Nandun na sila ang tagal-tagal na nila na nandun. Sabi ni Juan Santos, Maharlika Boljakan, block na ako sa FB niya. Sa comment ko, post mo, Joey. Ayan, napakarabid. Well, scammer like Kanal Potera. True. Ex-con yung Leon, Ma'am Joey. Sabi ni Tahosago. Okay. So parang super fan siya nila Maharlika at saka nila Edwin Hamora. Francis Leo Marcos kagrupo daw siya ni Francis Leo Marcos eh. Nakulong yun dati si Leon Javier. Oo nga. Ayun. Di tuloy ako makasabay. So anyway yun. So mabalik nga tayo dun sa of course ini-insist nila na napansin ko kasi yung mga congressman at saka yung mga yung mga supporters nila, isa lang yung isa sa mga parang major narrative nila is hindi nyo po pwedeng pakialaman ang Congress sa paggawa ng kanilang rules when it comes to initiating impeachment. Okay? So, yun yung gusto ko sanang talakayan dahil mini-mislead na naman nila yung public. Ang sinasabi nila na, of course, the Senate is tasked by the Constitution to handle the impeachment process. Ganun yung lagi nila sinasabi. Wala naman nagsasabing hindi kayo ang mag-handle eh. However, yung requirement kasi ng due process, even if the Constitution assigned you to be the sole authority when it comes to initiating an impeachment complaint, it doesn't mean na pwede kayong mag-initiate ng impeachment complaint in any manner that you want to. You have to still follow due process. Yung due process po ay kino-cover niyan lahat ng government processes. Okay? Is the Congress part of the government? Yes, it is part of the government. Must it comply with the due process requirement? Of course not. Of course, yes. 'Di ba? Kailangan nyo mag-comply. So, ibig sabihin, ang naglilimit sa inyo ng inyong kapangyarihan para mag-process ng impeachment ay ang due process requirement. Okay, ngayon, sino ang mag-i-interpret ng ginawa ng gobyerno whether or not it complied with the due process requirement or not? Korte. 'Di ba? You cannot tell the court. Sobrang grabe kasi yung audacity ng House of Representatives. As in, hindi ko talaga magets yung audacity ng House of Representatives to say na wag niyo kaming pakialaman. Hindi kayo po pwedeng hindi kayo pakialaman. Pakikialaman kayo because that's the purpose of check and balances. Kailangan mong tapikin yung other branch of government whether or not they're still doing the right thing. And the Supreme Court is actually tasked to do that, lalong-lalo na if you are not acting in accordance with the Constitution. Ganon. Kakatawa yan si Maharlika, black ka talaga pag against ka sa sinasabi niya. Alam mo maraming nagsasabi na kapag ka, anong tawag dito?
Eto si Filipina. Hello, hello Filipina. Ay, si Blackheart. Ikaw ba yung kagabi, Filipina? Ikaw ba yung umakyat kagabi? Sabi ni Jing Forever, arrogance on the highest level ang HOR. Yeah, literal, no? As in talagang yung arrogance nila to say na we are outside of the ambit of yung ano na yung sinasabi nila, judicial overreach. Oh my God! Judicial overreach daw when they are being asked questions by the Supreme Court, when the Supreme Court is saying that you did not comply with the constitutional requirement on the one-year bar rule and due process. Judicial overreach yung nagtatanong ano nangyari doon sa first 3 impeachment complaint. Nakakaloka, sobrang nakakaloka. Nag-ask lang din ako sa kabilang parlor if nakapag-liquidate na ba sila ng 36M, block ako agad. Good morning, true. Ayaw nila yan eh. Opo ate, ako po yun. Na-virus tayo ni Joel sa Pilipina. Diyos me. Ayan. Feeling badass din kasi yung HOR, sabi ni Joshua. Totoo, yung ang feeling kasi nila na ano no na above the law sila. Ganon. Feeling nila above the law sila. Ngayon they have another attack dog, si Terry Ridon. So si Terry Ridon, I think he chaired yung ngayon no. Meron siyang chini-chair na bagong committee meron siya yung chair ng ng isang committee, bagong chair ng isang committee. Nakakaloka kasi Committee on Public Accounts, yon. Standard, and kung meron pong actual reports na funds, usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagpabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po House Speaker. Ayan so he started supposedly yung press conference niya, dapat ang pag-uusapan niya sa mga flood control. Of course, they can ask any question under the sun. Depende naman sa mga kongresista yan kung sasagutin nila o hindi. So ngayon, nagsasalita na rin siya about it. So na rin, part na siya nung dog club ni Tambi na tagapagtanggol. The indication that the House of Representatives, or at least si Tambi, the indication that Tambi is really affected dun sa mga sinabi ni Amy Marcos. Kapag nagtatahulan tong mga aso niya. Ayan. Miss Joey, bakit parang lahat ng mataas na ego na politiko ay nasa Congress na ngayon? I think pin-repair sila eh. Kumbaga, dahil nga ang hawak ni Tambi yung funds, if they want to get funds from him, merong concession. So ngayon, pagka nagkaroon ng concession, definitely they are going to itong sila Tambi. Meron siyang mga specific requirement na pagbibigyan kita ng project na ganito, dapat ganito. O so that includes pangtanggol mo ko, dapat ganito yung ganyan. Rumor has it na itong team nila, they are assisted by a law firm. So sila nagde-design ng mga sasabihin, sila nagde-design ng parang demeanor on how to deliver a message, ganyan. So mapapansin nyo, yung mga representative, whenever they respond, kahit ito si Adjong, kahit sobrang bobo ng mga sinasabi ni Adjong, he is saying it in a manner na parang, kapag ingay lang yung pakikinggan mo, it looks like parang very state manly, No, hindi naman namin hindi ko matatanggap na ang sinasabi nila ay ito ay pamumulitika lamang. There are some real grounds, or there is an issue of accountability, blah blah blah. So parang yung grabe rin yung disiplina ng mga ng mga congressman sa HOR to commit doon sa roles nila na magmukhang it's a valid debate. Grabe, Talagang pinagmumukha talaga nila na meron talagang na valid talaga yung usapan natin. Ayun. Miss Joey, binira ako
bihira ako maka-watch ng live, tapos naputol pa kanina. So anyway, may tanong ako. Bakit naging political liability si Hanelet at Kitty? Let me understand please. Kahapon ko lang narinig yon. Sabi ni Emerald Spade. Naging political liability sila kasi because of them, nakikita yung weakness ng Duterte side. Because of Hanelet facing the media several times and saying something different sa sinasabi ni Inday Sara, ni Baste, ni Pulong, ganyan. Because she is acting in such a way na, alam mo yon, hindi consistent dun sa sinasabi nung election pa yan sa totoo lang. Di ba nung election, in-endorse ni Inday si Aimee. Pagkatapos, si Hanelet nagsalita, ay naku, si Aimee, ek-ek lang niya yung mga hearing-hearing na yan, ganyan-ganyan. So a lot of you would not pay so much attention to it. Kasi syempre, kumbaga, we give certain space to Hanelet kasi the DDS are understanding to Hanelet and to Kitty. Kasi kasama yan, traumatized yan dun sa Villamor di ba? Traumatized yan dun sa Villamor. So ngayon, people are giving them time to say something about whatever, ganun, which is something that is not being done nung nandito si PRRD sa Pilipinas. Okay. However, because Hanelet was able to say a lot of things already in the public, many of it is really causing us to be exposed when it comes to our cracks. And I think yung interview ni Hanelet, yung last na interview ni Hanelet sa The Hague, it really exposed na, mukhang hindi sila okay ni Inday. Ganon. Hindi sila okay ni Inday. Hindi sila parang meron talagang gap between Inday and Hanelet. Ganon. And, I know for a fact that meron talaga. Ganyan. Meron talaga. But because Hanelet is not careful enough, kasi syempre emotional siya. Hindi naman politician si Hanelet Kaya nga sinasabi ko, if you haven't seen my live in the past, ang problema kasi kay Hanelet, hindi naman siya politician. So every time she speaks before the public, ang dami niyang mga nasasabi that is probably not meaningful to herself, na parang sinasabi lang na to tongue-in-cheek lang yung ganyan, yung parang hindi naman talaga niya intention na may siraan or whatsoever, ganyan-ganyan. However, since hindi nga siya politiko, yung mga nasasabi niya can be easily be construed as, something else. Like for example, ito, marami na kasing ginawa si Hanelet that is a bad political move. Binenta ni Hanelet yung bahay ni PRRD sa I'm not sure if sold na siya by this time. Binenta ni Hanelet yung Doña Luisa property pinut niya for sale yung Doña Luisa property ni PRRD, ganyan. Whether you like it or not, a lot of Duterte supporters would really feel bad about it. Why? Because that house is a symbol of political imagery of PRRD. Okay? Pagkatapos, ngayon, si Hanelet, dahil vulnerable siya, emotional siya, I do not know what triggered her to sell that property. So that created a commotion sa DDS side. Is it necessary? Pwede naman niyang iwasan yun Diba? Pwede naman niyang hindi ibenta yun. I'm very sure she did that because of some emotional trigger. Yun Yun Diba? Ngayon, pwede niyang hindi ibenta yun. Pero pinili niya. And that really caused a commotion among the DDS supporters. Kasi ang dami talagang na-bad trip doon. She could have totally avoided it. Okay? So, ito yung sinasabi ko na nagiging political liability si Hanelet kasi unang-una dapat nga hindi siya topic 'Di ba? Dapat wala siyang ginagawang kontrobersyal para focus lang yung mga supporters. So she had done so many things already, whether willingly or unwittingly, wittingly or unwittingly. Madami na siyang mga nagawa at nasabi that really ruffles the feather of Duterte supporters, whether supportive sa kanya or nabubwisit sa kanya. So, nagets nyo na ba? Yung fact lang din na nakisawsaw si I do not know who approaches who. But Hanelet approaching Maharlika, who had been using the Duterte support base para makapang-scam siya, 'di ba? Is also not good.
Ayun. Sabi ni Joey Cruz, for sure po, if you can see emotional si Hanilet, then yung mga pasaway na Maharlika, suhol pa more, sinisira nila DDS talaga. Ewan ko kay Maharlika kung talagang tao ba yan. Correct. And because nga nagpa-public si Hanilet ng bonggang-bongga at nakikita yung vulnerability ni Hanilet, yung mga tao kagaya ni Maharlika, 'di ba? Kagaya ng mga oportunistang tao, it is very likely that they are going to utilize Hanilet and her vulnerability for their own political means, for their own political goals. So, nagets nyo ba? So, that is why Hanilet and Kitty became a political liability. I think the Duterte realized this. Okay? I think the Duterte realized this. So, that is why, nakita nyo yung picture na magkakasama yung mga magkakapatid. Handun si Kitty, Pulong, Baste, Inday, and silang apat. Because at the end of the day, sila naman talaga yung Duterte, silang apat. 'Di ba? Ganon. There are so many instances that Hanilet is overstepping. Sa totoo lang. Okay. Ngayon, ito kasi yung problem, no? This is what people forget. Okay? Ang official stand ko talaga dito, and ever since, kaya ako kinall out si Maharlika, okay? Kaya ako kinall out si Maharlika. At ang unang pangko-call out ko kay Maharlika ay, Maharlika should not talk about private life of PRRD. Yun talaga. Why? Kasi masuscrutinize yan si Hanilet eh. Masuscrutinize yan si Kitty eh. O ngayon, nilabas-labas ni pagkatapos they are taking advantage of Hanilet being vulnerable, ganyan-ganyan. O sino ngayon na suscrutinize? Diba? It's not good. It's not also good for Hanilet and Kitty. Ngayon, dahil hindi naman sila mga political people, they are doing certain things, making statement, ganyan-ganyan, left and right, ganon-ganon. It created unnecessary raffle sa Duterte support base. Kasi hindi dapat natin issue yan eh. So what happens? Nadi-divide yung Duterte supporter. So ngayon, ang nangyari, itong si Hanilet at si Kitty, imbis na we use them to our political advantage, they are being used for as a political tool in order to divide us. So, imbis na naging armas natin sila, naging liability patuloy sila. Nagets nyo? Now, a lot of people are very, are very parang touchy when you speak about, wag mong bastusin, ineme. You cannot stop me from talking about political reality. You cannot, I have no personal galit on Hanilet and Kitty, I do not, ako, wala naman silang ambag sa politics ko eh. Let them live their private lives. Okay? Let them live their private lives. Wala akong sa kanila. Kung, 'di ba, whatever it is, enjoy the time that you have with PRRD and things like that. But when they start to become political, when they start showing themselves to the public, it cannot be helped. So kaya nga ako, ang advice ko sa kanila, the reason why a lot of people are respecting Hanilet noong panahon ni PRRD is because she's not talking. She's not saying anything about politics. That's why a lot of people respected her. And I respected her because of that. Because that's the most prudent thing to do. Ganon. Kaya ako, at this point in time, I plead to Hanilet na parang, Madam, alam niyo, Madam, maaaring wala kayong pangit na intention dito. Okay? Pero kasi pag nagsasalita kayo sa interview, pagkatas ang sasabihin niyo sa interview, ay pro-cremation ako kasi ang kabaong ay mahal. 'Di ba? I'm pretty sure baka ganyan lang kasi yung biruan ninyo eh. Kasi conversational masyado si Hanilet. Hindi nga siya politician. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.